Game na! Game na! Game na! Game! So welcome back mga Mima Bells, it's Zealous Mom and Fam again at muntik na ngang ma-erase si Mr. sa vlog na ito mga Mima. Sa 5 araw kasi na tour namin hindi puro happy memories. Ilang beses din kasing sinubok ang relasyon namin ni Mr. Kaya yung mga magjowa pa lang dyan, para malaman ninyo kung gaano katibay yung relasyon ninyo ay mag-travel kayo. Kami kasi ni Mr. ay kasal na nga kaya wala na kaming no choice. So, moving forward mga Mima Bells, ito na nga pala yung day 4 ng aming Negros trip. At sa mga oras nga na ito, ay pa-check out na nga kami sa Lackawan Island. At kino-convince ko nga itong mga kasama ko na masarap yung breakfast nila dahil nga ginto ang presyo ng pagkain dito sa isla. Nag-early checkout na nga rin pala kami around 11 AM dahil hindi na nga rin kaya ng bulsa namin abutan pa ng lunch dito. At dahil nga si Mr. ang lagi naming cameraman, kaya naman pinilit ko siya na kuhaan sila ni Axel ng solo. Syempre, hindi naman pwedeng putyo-putyo lang ang shot ng Mima nyo, kaya naman nakailang take din ako ng picture. Nakalimutan ko rin na itong si Mr. pala ay maikli lang ang pasensya kapag siya ang subject. Kaya ayun, muntik na talaga mga Mima, ang pinangahawakan ko na lang ay mahal ang annulment. Fast forward mga Mima, pagdating nga namin sa mainland, ay wala nga kaming no choice si Mr. kundi magbate dahil dalawa nga lang kami maglalakad sa pathway papuntang parking. Pinasakay na kasi namin si Axel, yung mga lola ni Axel, pati yung mga bagahe namin sa pedicab para hindi na sila mapagod kay tirik ang araw mga Mima. Kawawa naman at baka may ma-high blood. Yung parking fee pala dito mga Mima ay binabayaran kapag paalis na kayo sa mainland terminal. Fast forward mga Mima Bells, pagdating namin sa Bacolod City, napili nga namin kumain sa Sharin's Kansi House. Kung di nyo nga rin natatanong, isa rin sa mga delicacy dito sa Bacolod ay ang kanilang kansi. Yung lasa nga nito ay parang kombinasyon nga ng bulalo at sinigang. First time nga namin lahat makakain ito, kaya naman dito tayo sa most recommended na kansihan sa Bacolod, ang Sharin's Kansi House. Yung isang bowl nga ng kansi ay nagkakahalaga nga ng 480 pesos pero may kasama na nga itong 2 extra cup of soup. Hindi nga ito katulad ng bulalo sa Tagaytay na unlimited yung soup dahil yung extra soup nga dito mga Mima ay 20 pesos. At in fairness din mga Mima, dahil yung isang bowl nito ay marami nang laman at nagkasya nga sa aming 4. Kaya kung kakain ka dito mga Mima, siguraduhin mong may kasama ka dahil wala silang solo order. Sa sobrang lambot nga ng beef mga Mima ay kinaya ngang nguyain ni Axel. At dahil nga kombinasyon nga daw ito ng bulalo at sinigang, yung pampaasim na ginamit nila dito ay galing nga sa batuan fruit. Sakto lang naman yung asim niya mga Mima at huwag kayong mag-alala dahil hindi siya sing-asim ng sinigang mix. Ayun, at fast forward na nga ulit mga Mima, dumaan muna kami dito sa may Bacolod South Market para mamalengke ng aming dinner. Yung huling gabi namin dito mga Mima ay napili na nga namin sa condominium mag-check-in para naman magluto na lang kami ng dinner at breakfast kay naghihingalon na ang bulsa sa kakabili ng pagkain. Eto kasing mister ko ay hindi nabubuhay ng isang rice lang. Tapos yung mga extra rice sa kinainan namin ay 30 to 45 pesos. Kaya naman excited talaga akong magsaing mga Mima. Sa One Regis Condominium nga pala kami nakapag-check-in at ang pinaka nagustuhan ko dito mga Mima bukod sa swimming pool ay meron silang daycare at meron ding playground for kids. Good thing din pala dito mga Mima dahil walang extra charge ang paggamit ng daycare, playground at swimming pool nila. At kahit nga Sunday ito mga Mima, kitang-kita nyo naman na nasolo ni Axel itong daycare nila at yung playground. Ang plano ko kasi sa last day ng tour namin dito ay magpahinga na nga lang dito sa condominium dahil ito na yung mismong birthday ni Axel. At ang pinaka-activity na nga lang nagagawin ni Axel na pabor naman sa kanya ay ang maglaro na nga lang ng maglaro dito sa may daycare nila. Medyo late na nga rin kami nakapag-check-in dito sa condominium mga Mima at mga 3:30 PM na ito habang naglalaro si Axel dito sa may daycare. Nagluluto naman na sila mama ng magiging dinner namin kinagabihan. Maaga na kami nagluto dahil nga mga 5 to 6 PM ay lalabas nga ulit kami para pumunta sa The Ruins. 15 minutes away lang yon dito sa condominium. At plano nga namin na hindi na kumain sa labas kaya naman maaga na kami nagluto ng dinner dito sa condo. Around 6 PM nga ay umalis na nga kami patungo sa The Ruins sa may Talisay City. Nanghinayang pa nga ako dahil madilim na talaga nung nakapunta kami dito dahil ang plano ko sana is yung nag-aagaw yung liwanag at dilim, yung medyo orange yung langit. Pero kaya bum-bum na rin mga Mima Bells dahil feeling ko napabuti pa nga dahil pagkaganda nga ng The Ruins kapag gabi. At kita nyo naman mga Mima kung gaano nagniningning itong The Ruins kapag gabi. Talaga namang super worth it ng 150 pesos per head na entrance fee. At kung late na nga kayo pupunta dito ay wag nyo nga lang din talagang kalimutan na maglagay ng
mosquito repellent lalo na nga sa mga bata dahil pagkadami at laki ng mga lamok mga mima. According sa history mga mima, ito pala ay dating mansyon na sinunog noong World War II. Sinadya nga daw itong sunugin para maiwasang gawing headquarters ng mga Japanese soldiers. Ito nga rin pala yung tinaguri ang Taj Mahal ng Pilipinas. I-search nyo na lang mima kung bakit dahil ginugil ko nga lang din yun. Hindi na nga rin kami nagtagal mga mima ko dahil kung kailan naman wala kaming dalang extra diaper, saka naman nagtanim itong aming bulinggit. So ayun mga mima ko, along the way ay bumili na nga lang kami ng diaper sa may Mercury Drug kesa bumalik pa sa One Regis dahil nga dadaan pa kami dito sa Kalea. At dito nga daw kasi naglalagi ang mga sweet tooth ng Bacolod. Ito nga pala yung menu mga mima ko at sobrang daming pamimilian na cakes, frozen cakes, hot chocolate, coffee at iba pang drinks. Wala nga sweet tooth sa aming apat pero natakam kaming tumikim mga mima ko dahil sino ba naman ang hindi maaakit sa mga cakes na yan? Puro frozen cakes nga pala ang in-order namin at ang napili namin ay chocolate mud pie, dark glazed chocolate mousse at pistachio sans rival. At nag-takeout na nga rin pala ako ng one slice ng bestseller nila ng chocolate cake para sa birthday ni Axel kinabukasan. Medyo late na nga rin kami nakabalik sa condominium mga mima ko kaya buti na lang talaga ay prepared na yung dinner namin kaya ininit na lang namin saglit para makakain agad. Sa biyahe pa naman mga mima nakita nyo na tulog na tong si Axel kaya naman pagdating dito sa condominium ay ang sarap na lalo ng tulog niya. Kaya habang natutulog si Axel mga mima ay pinrepare na nga namin yung decoration para sa second birthday niya. So, ayun na nga mga Mima Bells, excited na akong i-share sa inyo ang precious na reaction ng aming little one at iba pang kaganapan sa aming last day tour sa Negros. So, yun lang mga Mima Bells, bye muna!